Okay, good morning everyone. Ngayon ay tinatawag nating last Sunday in the church here, or Christ the King Sunday. And mamaya sa ating mensahe, tatalakayin natin kung bakit tinatawag nating last Sunday in the church here. Okay. And mamaya din during our worship, meron tayong hindi naman changes, kundi yung mga talagang dapat na ginagawa during worship, during liturgy, na gawin natin. For example, after ng second reading, adulating something, tinatawag na gradual, after which you will see the three alleluias, and then bago basahin yung mabuting balita, meron yung nasaan na sa hinda naman natin. Okay? So yung mga kasama po natin online, please leave a comment sa ating comment section so I will recognize you later on. Sa ating pagsambal, we will sing our number 26. We will sing our opening hymn na sa ating worship booklet. Number 36, pagkakuha niyo yung worship booklet niyo. Number 36, Heart of Worship. That's our opening hymn. It's
Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng matapat ng puso at magbahid na ating kasalanan sa Diyos na ating Ama at umating sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Na siyang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ibahay ko ang aking pagsalansang sa Panginoon. At iyong pinatawad ang aking mga kasalanan. Sabay-sabay po natin ipahayag natin mga kasalanan. O Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Amang mahabagin, ako na isang kaawa-awa at amang mga kasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Nasa pamamagitan ng mga ito, ikaw rin ang pasaman ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y karapat-dapat na sa pulsahan mo sa panahon ito at sa pulsahang walang hanggan. Ngunit buong puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At dumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At alang-alang sa banal, walang dungis, mapapait at pagtitiis sa kamatayan ng iyong iibig na anak ng Jesu Cristo ay magiging mahabagin at napagbiyaya ka nawa sa akin na isang kamang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking kaalaman at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas at sa iyong mabagal biyaya na nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesu Cristo na aking Panginoon. Amen. Ang Diyos, ang ating Ama sa langit, ay tunay ngang makapagit sa atin. Binigay niya kanyang pagkong anak si Jesus upang maging handog sa ipagpatawad ng ating makasalanan. Kaya't bilang tinawag ng lingkod ni Kristo at sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawag ko sino ang lahat ng iyong makasalanan. Sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpulot. Mga naglilingkod sa templo at gabi. Sa loob ng templo siya'y dalangin. Taas kamay na si Yahweh papurihin. Pagpalain nawa kayo ang Yahweh, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Pagmula sa Siyon ang iyong pagpapalan. Sabay-sabay po natin kantahin ang lumalhati sa Ama. Lumalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mabag ka sa amin. Kristo, mabag ka sa amin. Panginoon, mabag ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa ay kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kawalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, bugtong na anak, Jesu Cristo. O Panginoong Diyos, Panginoon ng Diyos, anak ng Ama, na nagalis sa kasalanan sa libutan, mabag ka sa amin. Ikaw na nagalis sa kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw na nakiluklok sa kanan ng Diyos Ama, mabag ka sa amin. Iyang
sumayo. Kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ay naghahari sa amin sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong kamatayan sa krus. Patawarin mo kami sa aming mga paglabag. Nang sa gayon, kami na pinungunuan sa pamamagitan ng isagalang kabutihan ay makapasok sa iyo walang hanggang paraiso, sapagkat ikaw ay naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, walang hanggang. Amen. Tayo po lahat ay magsipo at aming pakinggan ang mapasang salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa linggo ito ay buhat sa aklat Malakias, chapter 3, at nag-uumpisa sa verse 13. At ganito ang sinasabi. Ang pangako, masakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang ipapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? O sa papakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa natin kasalanan? Hindi ba kung sino ang palalo, siya pang pinagpapala? Hindi lamang nanalaga ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit hindi sila pinaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong ipagdala kay Yahweh. Pinakinggan niya mabuti ang kanilang usapan. Kaya pinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muling ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng tao na naglilingkod sa Diyos at ng mga hindi naglilingkod sa kanya. Ganito ang salita ng Panginoon. May kalang bubasa naman, ibuhat sa aklat ng Kolosas, chapter 1, nakong isa sa verse 13. At ganito ang sinasabi. Iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang likas at gawain ng Kristo. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang pangaling anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Makikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghari o mahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinuko ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia at kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay ng binuhay mula sa kamatayan, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay pagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inaalay sa krus. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal,
walang kapintasan, at walang dungis. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita. Sa inyong narinig, niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balita ito na itinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ito ang salita ng Panginoon. Magsitay po tayo lahat. Okay. Hawakan niyo yung mga hymnals ninyo. Then turn to page 7. Kita niyo dyan ang gradual at ang hallelujah. So, babasahin ko yung gradual and then we will sing hallelujah. Pagkatapos na babasahin yung mabuting balita. And then sa hymnal din natin, meron doon, pagka-introduce ng mabuting balita ay nakasulat sa, hindi mo na siya mababasa, pause tayo and then we will sing yung luwalhati ang sumayo o Panginoon. And then pagkatapos niyang sabihin yung ito ang mabuting balita, we will sing kapurihan ang sumayo o Kristo. Okay? Hallelujah, Hallelujah. Sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Ang sa iyo'y umaasang, masasabing mapalad din. Sila mga naghahangad sa Sion ay maharating. Hallelujah. 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 Ang mabuting balita ay nakasulat sa buhat ng aklat ng Marcos, sa aklat ng Lucas, at chapter 23, at nag-uumpisa sa verse 13. Luwalhati ang sumayo, O Panginoon. At ganito ang sinasabi. Si Jesus ay dinala ng mga kahaway. Nasalubong nila sa daan si Simeon at taga-Sirene, na noon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at ipinapasan dito ang krus habang pinapasunod kay Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyak at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, pinipala ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalata, at ang mga dibdib na hindi nagpapasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, tumuro kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa. Ano naman kaya ang mangyayari sa kahoy na tuyo? May dalawa pang kriminal na inilabas ng mga kawat upang patayin kasama ni Kristo. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpabalunbunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood, habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iniligtas niya nga ngayon ang kanyang sarili. O siya ang anak ng Diyos. Nilalait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at nilok ng makasin na alay. Kasabay ng ganitong hallelujah,
Kung ikaw na ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin, at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaling nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan ng ito ng kanyang kasama. Wala kang natatakot sa Diyos. Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi ko nito, Jesus, lalahanin mo ako pag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. At ito ang salita ng Diyos. Purihan ang sumayo, O Kristo. Manatili po tayong nakatayo. Sabay-sabay po natin bigasin ang credo ni Sena. Sa pahina 8, sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, at ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. At sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos, ipinanganak at hindi nilikha, sa isang sangkap na Ama, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit. At nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Birhen Maria, at naging tao. Nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilig. Nang ikatlong araw na buhay muli sa kain sa kasulatan, umakyat sa langit, at nakaluklok sa kanan ng Ama. At siya ay babalik ng muli ng may kagalitiran, upang kukumahan mga babae at ang mga patay. At ang kaya niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagpagdilim buhay, na namumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niliwanahati kasama ng Ama at Anak, na nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano at Katolikang Iglesia. Naniniwala ako sa isang digna, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, at umaasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng panahong darating. Amen. Magsipo na po tayong lahat. We will sing our sermon hymn, Waymaker, na doon sa ibigay na copy ni Salos. Oh, sorry. What a beautiful name. Asa likod. Your hidden glory in grace.
Okay. Good morning, everyone. Umaga. Since we only have 2 younger kids and 1 older kid, yung ating Sunday school will be next Sunday. Okay? So take note, teachers. Kayo pa rin na matuturo next Sunday. Okay. Katulad na sabi ko kanina, today is the last Sunday of the church year, which we also call Christ the King Sunday. We call it the last Sunday of the church year. Yung church year or church calendar, this is what we observe sa ating mga worship services. It's a cycle na umiikot sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Yung mga important events sa buhay ng ating Panginoong Jesus. That's why every Sunday, di ba, meron tayong iba't ibang seasons sa ating church. We have ngayon Pentecost season, we have Lenten season. So yun yung bumubuo sa church year. We call it last Sunday dahil ang first Sunday ng church year will be on Sunday, which is the first Sunday in Advent. Okay? So ngayon ay tinatawag din Christ the King Sunday, and yung ating mensahe today will explain kung bakit we also call it Christ the King Sunday. Itong mga nakalipas na buwan, actually kahit nung nakaraang taon pa, nagsimula na yan yung masyadong iingay yung politika sa ating bansa. Dahil doon sa bangayan ng dalawang kampo na magkasama dati, yung Team Kasama at Team Kadiliman, and yung mga Duterte camp at saka yung kampo ng administrasyon. So sila ang nakapronta doon sa mga balita at doon sa mga iba't ibang mga pangyayari, mga issues na lumalabas sa ating bansa ngayon. Ipapalitan sila ng iba't ibang mga accusations na para bang wala silang dumi at kapintasan. Diba? When in fact, we know na kahit yung kabilang kampong bumabato sa administrasyon, ay napakarami mga karumihan na ginawa ng panahon na sila nakapwesto. At sa ganyang mga sitwasyon, tayong mga mamamayan, we wish, we desire for a better government. We desire for better leaders, di ba? We wish na sana mas maayos ng mga leader yung ating inhalal. Nasa kamay naman natin yan. We have the opportunity to elect better leaders. Ang problema, we keep on electing same old faces, same old system. And so, ito ang napapala natin. So it's a lesson for us na when we have the chance, pagdating ng election, then we vote for and we elect the better leaders para sa ating bansa. Pero, having said that, yung better leaders do not equate to perfect leaders. Okay? Because there's no such thing as perfect leaders. Kahit anong sabihin natin, kahit yung ilagay mo pa dyan, ay yung pinakamatinong politiko na kilala natin sa ating bansa. Meron pa rin silang kapintasan, meron pa rin silang pagkukulang na magagawa, meron pa rin silang mga shortcomings, and so, hindi tayo mauubusan ng rason para magreklamo. We will not run out of reasons to complain. Diba? Hindi tayo mauubusan kasi nga wala namang perfect eh. We are not perfect. So, walang perfectong mga pinuno. Walang perfectong pamahalaan. Kung paano wala din perfectong mamamayan. Diba? Kaya walang perfectong likunan. It's because we are all tainted with sin. Yung kasalanan na nananahan sa ating pagkatao, bilang mga tao, ay lalabas at lalabas yung mga bunga niyan sa ating pamumuhay. At anong gagawin natin? Should we just accept things as they are at go on with our lives? Yun ba? Tanggapin na lang natin at mabuhay na lang tayo ng ating pamumuhay. Well, if we have, again, the power to change things,
for the opportunities to change things. They will grab that opportunity. Pero with the thinking na, again, hindi natin pwedeng baguhin into perfection ang anumang gusto natin baguhin. That is impossible. Kasi kahit tayo mismo mga desiring for changes, tayo din, meron tayong sarili natin mga kahinaan at mga pagkukulang at mga kasalanan na magagawa that contribute sa kung anong klaseng lipunan meron tayo ngayon. Diba? But for us Christians, hindi tayo natatapos doon sa, accept na lang. Hindi tayo natatapos doon sa, may magagawa tayo. Let's work for that change. Hindi tayo natatapos doon eh. Tayo mga Kristyano, magandang pakinggan yung salitang positive thinking. Diba? Ano ba ibig sabihin ng positive thinking? Kahit ano nangyayari, tignan mo lang sa positibong pananaw, di ba? Pero tayo Kristyano, hindi lang tayo positive thinking. Ano tayo? We look at things with faith in our hearts. Ano pinagkaiba ng faith sa positive thinking? Yung positive thinking, tinatago mo lang yung problema, yung kasamaan, yung karumihan, yung imperfections. Kung parang nagwawalis ka, parang si Aisha pag nagwawalis, yung kalat, dadalhin na lang sa ilalim. O kaya, tatago lang yung kalat, hindi na natakot. Yun yung positive thinking. We try to, tinatabi lang natin. Tingnan natin na, ang ganda. Pero tayo mga Kristyano, hindi ganun ang tingin natin sa mga bagay sa paligid natin. We look at things with faith in our hearts. Ang pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun is that hindi lang natin sinasabing sana mabuting bagay yung ating nakikita. Hindi lang sa, okay, may mabuti sa lahat ng mga bagay na nangyayari yan. Yung pagtanaw sa mga bagay with faith in our hearts ay ganito. Alam natin na imperfect man ang lipunan, imperfect man ang pamahalaan, imperfect man ang society, imperfect man ang ating mga pamilya, imperfect man yung mga sarili natin. But we know for sure, we know with certainty na hindi tumatakbo ang mundo sa sarili niyang axis. Well, not scientifically speaking. Ibig sabihin lang, may control sa lahat ng bagay. Merong may hawak sa ating buhay. Diba? Hindi lang nangyayari ang mga bagay as they are or as they should happen. Someone is in charge of everything. And that someone who is in charge of everything is making sure na nangyayari man yung mga kasamaan at yung mga bagay na hindi magaganda. Nangyayari man yung mga bagay nila, pero He sets the limits. Kasi darating ang panahon that He, this someone in charge, will judge everything and will renew everything. And that someone is our Lord Jesus Christ. Hindi totoo na ang prinsipe ng mundong ito at ang naghahari sa mundong ito ay si Satanas. Hindi kay Satanas ang mundong ito. Ito ay sa Panginoon. Siya ang naghahari sa mundong ito. Okay? At ang ating Panginoon ay ang perpektong leader na hinahanap natin. Perpekto sa kapangyarihan, perpekto sa pag-ibig, sa katwiran, sa karunungan, perpekto sa malasakit at pagkalinga sa atin. Yan ang ating Panginoong Jesus. Pero hindi lang siya ating Panginoon. Siya rin ay ating hari. Na madalas natin binabanggit yan, Lord Jesus Christ. Savior Jesus Christ. Tama naman, siya yung Panginoon natin, nagkapaligtas natin. But siya rin ang ating King. Christ is not just Savior, Lord, Christ is King. At yan yung sinasabi ng Biblia, for example, sa unang Timoteo 6:15. Sabi daw, siya ay darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ganun din sa Revelation 17:14. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Revelation 19:16. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan. Hari ng mga hari
at Panginoon ng mga Panginoon. Sa ating katekismo, kung inyong natatandaan pa yung ating pagtalakay, merong tatlong aspekto ng paghahari si Jesus. Tatlong aspekto. Ang unang aspekto ay yung tinatawag nating kaharian ng kapangyarihan or kingdom of power. Ano ba itong kingdom of power nito? Bago umakyat si Jesus sa langit, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, Mateo 28:18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yan sabi ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Ang pinakamalinaw na ibig sabihin nito ay si Jesus ay hindi lamang may kapangyarihan, kundi siya ang makapangyarihan sa lahat at mapangyayari niya ang lahat ng bagay. Mapangyayari niya ang lahat ng bagay. Pero ibig sabihin nito na kung na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ibig sabihin, siya ang naghahari, siya ang namumuno, siya ang namamahala sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Yun ibig sabihin na siya ang may kapangyarihan. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Is that power na in His hands na hawak lang niya? Hindi. He exercises that power. Sa paanong paraan? He rules over all things sa langit at sa lupa. Kaya sinasabi ni San Pablo doon sa kanyang liham sa mga taga-Efeso, chapter 1, verse 22. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay. Nangangahulugan na, katulad ng sinabi ko kanina, hindi umaandar ng walang driver ang ating mundo. It's not driverless. Hindi tumatahak sa kawalang katiyakan ang ating mundo, walang direksyon. Kundi ang Panginoon na nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ang nasa manibela. Siya yung driver. Nasa ilalim ng kontrol niya ang lahat ng bagay at pangyayari. Although maaari iniisip natin na minsan o madalas na para bang things are going out of hand. Di ba? Para bang out of control ang mga nangyayari sa ating bagay, sa ating mundo. Pero hindi yon ang katotohanan. Mukha lang sa ating pagtingin, pero hindi as far as God is concerned. Dahil ang lahat ng bagay at pangyayari ng ating buong buhay ay nasa ilalim ng kontrol ng Panginoon. Maging si Satanas at ang kanyang mga kasama ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. At nilalagyan niya ng limit, ng hangganan, ang kanilang mga gawang masasama. Okay? So kahit na parang masama-sama ng mundo, parang wala namang katapusan, meron. May katapusan yan. Darating ang panahon, wawasakin at wawakasan ng Panginoon ang gawang masasama ng Diablo at ng kanyang mga kampon. Kailan mangyayari yun, Aisha? Alam mo yan? Kasama ka sa plano yan. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Doon niya wawakasan ang lahat ng kasamaan sa ating mundo. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang hinahanap natin kung nasa ng Panginoon. Hindi ba? Sa harap ng mga kasamaang nangyayari sa ating mundo. Lalo na sa mga panahon ng kahirapan at pagsubok. Hinahanap natin, nasa ng Panginoon sa ganito mga panahon. Well, He is not missing in action. Dahil sa mga panahon ng kahirapan at pagsubok, narito ang Panginoon. Nasa kalagitnaan natin, nasa tabi natin, nasa puso natin, at nasa puso tayo ng Panginoon. Doon sa mga talatang binanggit ko kanina sa Efeso 1:22, sinasabi roon na ang dahilan o layunin kung bakit ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay ay para sa iglesia, para sa church. Ang sabi doon, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ibig sabihin, para sa kapakanan ng mga mananampalataya kay Kristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. So yan ang ibig sabihin. Christ is King over the kingdom of power. Ang kingdom of power, hindi lang yung heaven. Ang kingdom of power ay itong mundo.
Again, anong ibig sabihin nun? Si Jesus ang namamahala at namumuno sa ating mundo sa paanong paraan? He puts limits doon sa mga gawang masasama ng tao. At i-make sure na lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa kalooban at sa pamaraan ng ating Diyos. Ang ikalawang aspekto ng paghahari ni Jesus ay tinatawag natin kaharian ng kagandahang loob. Kingdom of Grace. Okay. So una, Kingdom of Power. Christ is King over Kingdom of Power. And He is King over Kingdom of Grace. Ano ba itong Kingdom of Grace na ito? Ano ba itong kaharian ng kagandahang loob? Sa kabila ng katotohanan na bilang Panginoon at Hari ng langit at lupa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus ang lahat ng bagay. Pero hindi lahat ng tao ay kumikilala at nagpapasakop sa Kanya. Diba? Hindi lahat ng tao ay kumikilala at nagpapasakop kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming tao ang namumuhay ng gaya ng sinasabi ni San Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso. Maraming tao ang namumuhay na sakop ng kapangyarihan ni Satanas. Na ang sinabi ni San Pablo doon ay hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. Ang espiritong kumikilo sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Okay? Dati ay ganun tayo. Dati ay kabilang tayo sa mga taong hindi kumikilala kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dati ay kasama nila tayo na nakatakdang tumanggap ng kapalusahang nakalaan para kay Satanas sa kanyang mga tampot. Pero iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossians 1:13. Ang kaharian ng kanyang minamahal na anak ay ang paghahari ni Jesus sa puso ng mga nananampalataya sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ito yung tinatawag na kaharian ng kagandahang loob. Ito yung tinatawag na Kingdom of Grace. No? Dahil ibinibilang tayo ni Jesus dito dahil lamang sa Kanyang habag at kagandahang loob. Hindi dahil tayo ay mabuti o magaling o impressive ang ating credentials o ano po mang meron tayo o wala tayo sa ating mga sarili. Ang kaharian ng kagandahang loob ay binubuo ng mga taong makasalanan na pinagkalooban ng Panginoon ng lubos na kapatawaran sa lahat nilang mga kasalanan at kasamaan at ng katiyakan ng kaligtasan, bunga ng kanyang ginawang sakripisyo at ang sakripisyo ng kanyang buhay doon sa krus. Sila yung mga binihisan niya ng kanyang katwiran at kabanalan at ng bagong pagkataong namumuhay ayon sa kanyang salita at pinapatubayan ng Espiritu Santo. Sa madaling sabi, ang Kingdom of Grace, ang kaharian ng kagandahang loob, ay walang iba kundi ang lahat ng mga taong nananampalataya kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tunay na nananampalataya kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. And again, why do we call it the Kingdom of Grace? Dahil pinatawad tayo ng Panginoon sa lahat nating kasalanan, binihisan tayo ng bagong pagkatao, at binigyan ng katiyakan ng kaligtasan dahil lamang sa kanyang grace, sa kanyang kagandahang loob na kanyang ipinakita nung ialay niya ang kanyang buhay doon sa krus bilang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ngayon, hindi lahat ay bahagi ng kaharian ng kagandahang loob. Dahil marami ang namumuhay na ang kanilang sinusunod ay ang espiritu ng kasalanan at kasamaan. Pero ang kaharian ng kagandahang loob ay nananatiling open at mananatiling open sa buong panahon ng ating buhay dito sa mundo. Hindi yan magsasarado habang nandito tayo sa mundong ito. Kaya nga tayo ay nabubuhay sa tinatawag na panahon ng kagandahang loob, time of grace. Kaya ang ating buong buhay dito sa lupa is a time of grace. Dahil lahat tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para talikuran ang ating mga kasalanan at kasamaan at pagtiwala sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas.
Ginagawa ito ng Panginoon sa pamamagitan ng ng pangangaral ng kanyang salita, ng mabuting balita ng kanyang habag at kagandahang loob. At dahil tayo ay kabilang sa kaharian ng kagandahang loob, tayo rin ay mga tagapagbahagi ng mabuting balita ng kanyang kagandahang loob. Hindi kailangan tayo ay pastor o Sunday school teacher para tayo ay makapagbahagi ng mabuting balita sa ibang tao. Kung paano kaya natin ikwento sa iba ang mga nangyayari sa araw-araw natin, pamumuhay, di ba? Sino hindi marunong magkwento ng mga nangyayari sa buhay nila araw-araw? Ginagawa natin yan araw-araw, di ba? Sa mga kaibigan natin, sa mga ka-chat natin. Inukwento natin yung mga nangyayari sa buhay natin. Tama o mali? Tama. Pinupost natin sa ating mga Facebook, Instagram, yung mga pangyayari sa buhay natin. Diba? Kaya natin gawin yan sa mga nangyayari sa buhay natin. Yung mga, di ba? Tama. O mga importante mga tao sa buhay natin, pinupost natin, ginagawa natin, story natin. Di ba? Kung kaya natin gawin yan sa mga pangyayari sa buhay natin, at sa mga taong special sa puso natin, mas lalong kaya natin gawin yan. Ibahagi ang buhay ng ating Panginoon sa ibang tao. Kasi kung meron isang taong dapat pinaka-special sa buhay natin, hindi yung mga special na yun sa buhay natin. Ang Panginoon yun. Dahil kung wala siya, walang kwenta ang buhay natin. Kung wala siya, kahit gaano kakaganda, kahit gaano kakatalino, walang kwenta ang buhay natin kasi susunugin din tayo sa impyerno kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Di ba? Wala eh. Kaya, if there is one person na dapat nating dinadakila at pinapahalagahan ng gusto at tinatangi at binibigyan ng lahat ng ating atensyon, hindi yung kung sino mang taong special sa buhay natin ngayon. Yan ay ang ating Panginoon. Diba? Ang ating Panginoon Jesus. Siya ang dapat nating pinakakatangi sa lahat. Dahil siya yung nagbigay ng buhay niya para sa atin. At yung buhay niyang binigay sa atin, hindi lamang yung heroic act. It's a saving act. Kasi yung kanyang pagbibigay ng buhay sa atin ay nagligtas sa atin mula sa kaparusahan. Kaparusahan sa impyerno. Kaparusahan walang hanggan. Diba? So yun ang ating tinatawag na grace. Kagandahang loob ng Panginoon. So, kung tayo ay kabilang sa kaharian ng kagandahang loob, dahil tayo ay binilang dito ng Panginoon, bilang mga mananampalataya sa Kanya, ng ating Panginoon na lumaligtas. It doesn't end there. Nakikita rin ito sa ating mga pamumuhay sa araw-araw. Nabubuhay tayo bilang mga taong kabilang sa kaharian ng kagandahang loob, hindi sa kaharian ng kasamaan at ng kadiliman. Diba? So, para sa atin, we always go back to the first commandment, hindi ba? First commandment tells us na wala tayong dapat na pinapahalagahan ng higit sa ating pagpapahalaga sa Panginoon. That's why yung ating pagtitipon every Sunday is very important. Sapagkat ito lang yung araw na tayo ay nagkakatipon. At may pagkakataon na ibigay ang ating buong atensyon sa pakikinig sa kanyang salita. Diba? At by listening to His Word, hindi naman tayo doing something in vain. Kasi every time that we hear His Word, ang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi isang kwentong walang patutunguhan. It's the story of His life na nagligtas sa atin sa kanyang kapahamakan sa ating mga kasalanan. I-gather niyo yung mga bata doon sa Sunday School. Relate na bata. Bernice. Bernice. Okay.
Sa pagpapatuloy, yung tulis yung sabi ko kanina, the reason why dapat yung pagtingin natin sa Sunday, it's not legalistic. Na parang hindi, kailangan ko pumunta eh. I have to. Hindi I have to. Hindi, I am doing this not only to show my gratitude, na pagpapasalamat sa Panginoon, but because I need this. I need to hear His word of forgiveness and salvation. I need to hear His word that strengthens me sa aking mga hinaharap na challenges sa araw-araw. I need the strength that comes from His word and His Spirit para pagdating ng Monday to Saturday, meron akong strength harapin yung lahat ng mga gagawin sa araw-araw, which are very tiring not only physically, but mentally, emotionally, spiritually, and lahat ng mga deep. So, yun. Kaya, it's the Holy Spirit that should motivate us na pagdating ng Sunday, talagang tayo, ready tayo to hear His word and receive His true body and blood sa sacrament ng communion. Hindi dapat maging afterthought yan na, wait, Sunday nga pa lang ngayon. Hindi dapat gano'n. Hindi dapat, kung binibigyan natin ng oras yung ating mga ginagawa sa araw-araw, school, ayaw natin mali, gabi pa lang nag-ready na tayo. So, gano'n din pag-worship, di ba? Gabi pa lang nag-ready na tayo. Hindi yung, ay, ahali na pala. Afterthought na yung pagpunta sa church. Hindi dapat maging gano'n. Kaya pagpunta sa church, we devote our full attention sa pagdinig ng kanyang salita. That's why I'm always reminding everyone, keep your cell phones tabi. Dahil yung mga kachat natin, kausap na natin araw-araw yan eh. Kasama natin araw-araw sa school yung mga yan. Pagdating pa ba naman ang Sunday ng worship, sa kanila pa rin natin ibibigay yung oras na para sa Panginoon. Diba? Hindi dapat. Unless may emergency. So it's one way of us showing na we are really committing yung Sunday para makinig sa kanyang salita. We come here to meet with the Lord. Dapat tayo ay hindi lang physically present, hindi mentally, emotionally, and spiritually present. Hindi yung nandito lang tayo, pero yung isip natin, doon sa chat natin. That's the reason why I'm always reminding everyone. Ang ikatlong aspekto ng kaharian ng paghahari ni Jesus, yung tinatawag na kaharian ng kalwalatian. Kingdom of Glory. Ano itong Kingdom of Glory? Yung Kingdom of Glory is something that will happen in the future. Yung Kingdom of Power nandito, yung Kingdom of Grace nandito, pero yung Kingdom of Glory darating pa lang. Yung mga mananampalatayang nauna sa atin, nandun na sila sa Kingdom of Glory. In other words, ang Kingdom of Glory ay yung sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. We are not there yet, pero papunta na tayo doon. Diba? Papunta na tayo doon. Kasi darating ang araw na talagang wala naman tayo mapupuntahan eh. Diba? Ang lahat ng direksyon ng ating buhay, papunta doon. Whether we like it or not, kung talaga tayo pupunta eh. Wala tayong magagawa dyan to alter the direction of our life. Talagang doon ang punta natin. Pero kung hindi tayo, ito yung warning sa atin, kung hindi tayo bahagi ng kaharian ng kagandahang loob na yun, then we will not be part of the Kingdom of Glory. Ang may bahagi sa Kingdom of Glory ay yung mga bahagi ng Kingdom of Grace. Sino yun? Again, tayo mga mananampalataya. Tayo mga mananampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Binibigyan tayo ng aklat ng pahayag ng gifts of that glory. Doon sa 21, 3, and 4, ganito ang sinasabi. At papahilin niya, ang Panginoon, ang bawat lupa sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pagtangis, wala nang paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. That's the glory of heaven na ating tinatanaw, napupuntahan at mararanasan when we get there. We are not there yet, pero we are already sure or assured of a slot in sa Kingdom of Glory.
because of the grace of our Lord Jesus Christ. Lahat tayo, meron tayong mga pagkakamali at pagkakasala at pagkulang at imperfections. Lahat yan, meron tayo lahat yan. Yan ang common denominator natin bilang mga tao. Walang taong pwedeng magbalakit kung sabi nila mas mabuti siya kaysa sa isang tao. Walang ganung tao. Diba? Pero meron din tayong isa pang common denominator. Ano yun? Na lahat tayo ay pare-parehong iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Nung mamatay ang ating Panginoong Jesus, pare-pareho ang ginawa na ay para sa atin. Especially for us. At sa tuwing tayo ay tumatanggap ng kanyang tunay na katawan dugo sa sakramento ng Panginoon, yung ginawa niya sa krus, iniaalok niya sa atin personally. Pinapaalala sa atin, "Look, this is my body and blood that I shed for you on the cross. This is the forgiveness of sins that I won for you on the cross." Personalized. Sa pamagitan ng kanyang body and blood under the form of bread and wine. Lahat tayo, pare-pareho, pantay-pantay na pinatawad ng Panginoon mula sa lahat ng ating kasalanan, karumihan, at kung ano pa mang meron tayo. Kung ibabalik natin ang ating paningin sa hindi magandang pangyayari sa buhay natin at sa ating mundo, ano mangyayari sa atin? Malulunod tayo sa pagkatakot, pag-aalala, at panghihina ng loob. Pwede tayong mag-positive thinking. Okay, positive. Pero darating ang point sa buhay natin, mapapagod tayo sa kaka-positive thinking. Diba? Darating ang point sa buhay natin na ang mangingibabaw sa thinking natin ay hindi yung positive things, yung negative. Kasi yun ang nararamdaman natin eh. The weight of things around us will ultimately bear, diba? It's weight sa ating buhay araw-araw. Kaya isang positive thinking katulad sa ating kanina, it's faith. Kasi with faith in our hearts, we recognize na merong mga kasamaan, merong mga hindi magandang bagay. Pero, magbubuhay tayo sa pananampalataya na ang lahat ng yan ay lilipas. Ang lahat ng yan ay ginagamit at pinapayagan mangyari ng Panginoon to strengthen our faith, to teach us lessons sa ating pang-araw-araw ng buhay, to make us better Christians. Kaya mas mainam na ibahin natin yung ating paningin sa katotohanan. At ano yung katotohanan? It's not a principle, it's not a concept, it's a person. Yun ay si Jesus, ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas at ang ating hari na may kontrol at kapamahalaan sa lahat ng bagay at pangyayari. Ang ating hari na nabubuhay sa ating puso. Ang ating hari na muling magbabalik na may kalulatian upang isama tayo sa kanyang kaharian. Kaya as we commemorate this last Sunday of the church year or Christ the King Sunday, tayo mga Kristiyano, we say with all Christians in the world, in heaven and on earth, sinasabi natin, Ave Christus Rex. Viva Cristo Rey. Ipagbunyi natin si Jesus, ang ating hari. At ang di maliit na kapayapaan ng Diyos na mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip sa pamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Bilang pagpatuloy, tayo lahat ay tumayo and we will sing yung ofertorio o paghahandog. Lahat. Linisin mo puso ko, O Diyos, at baguhin Espiritu sa aking Huwag hayang malayo sa piling, Santong Espiritu'y huwag pawiin. Ibalik sa akin galak ng kaluluwa,
Ingatan mo ako sa tuwina. Amen. Tayo po tayo magandog sa Panginoon. Ihanap natin po sa lahat ang ating mga sarili at maging mga bahagi ng pagpapalang kaloob niya sa atin. Okay, so we go to our prayer. Meron ba kami sumasama sa prayers natin? Any prayer requests? Kailangan o pasasalamat? Mag-birthday from today hanggang Saturday? Wala akong nakita sa listahan ko. Tama ba? Wala. Yung prayer requests? I'm sure meron pero hindi natin mabigkas. Nasa puso natin. And God hears our prayers kahit hindi natin binibigkas, kahit nasa puso pa lang natin. Okay? But just the same time, lahat ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Let's remain seated para sa ating panalangin pagmamahal. Manalangin tayo. Makapangyarihan at napamahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong kagandahang loob at mga kaawaan. Lalong-lalo na sa pagkulog mo sa amin ay pinakamamahal na anak sa pahagan ng iyong kalooban at biyaya. Isinasama namin at mo sa amin iyong salita upang ito'y aming maingatan ng may mabubuti at matapat na puso at magbunga sa pamagitan ng matyagang pagtupad. Patayin namin isinasama na iyong pagarihan pamahalaan ng iglesyang naganap kasama ang mga pastor at mga magagawa nito upang aming maingatan ng kalisayan ng salita ng iyong kaligtasan. At sa pamagitan niyo na tumibay ang aming panampalataya sa iyo. Maragdagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa. At umunlad ang iyong kaharian. Magsubo ka ng mga magagawa sa iyong anihan. At lingapin mo ang iyong mga sinugo upang ang iyong salita ng pakikipagkasundo ay maipahayag sa lahat ng tao. At ang Ebanghelyo ay maipangaral sa lahat ng tao ng daigdig. Ipagkaloob mo rin ang kalusugan at kundarang sa lahat ng nasa katungkulan, lalong-lalo na sa Pangulo ng aming bansa at sa lahat ng likod ng pamahalaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya at pamahala ayon sa iyong kaluguran, sa pagpapalaging ng katwiran at sa pagsugpo sa mga masasama. Nang sa gayon makapamuhay kami ng payapa at tibasay sa kabalan ng katapatan sa lahat ng bagay. Alamin mo, Panginoon, na yung Espiritu Santo ang lahat ng nasa pamimigati, pangangailangan, ay hirapan sa pag-isinang, nasa bingit ng kamatayan o sa alinmang kapahamakan. Lalong-lalo na ang mga nagdurusa dahil sa iyong pangalan at sa iyong katotohanan. Naway tagapin nila at kilalanan ng kanilang kapigatian bilang kapahayagan ng kalooban at biyaya. At lahat kami ay nararapat kang tumanggap ng iyong puot at maraming kaparusahan. Gayunpaman, pinamamalik namin sa iyo, o napakamahabaging Ama. Huwag mong ligunin ang kasalanan ng aming kabusbusan, niyang aming maraming pagsuway. Kundi alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, biyaya at walang pagbabagong pag-ibig. Ay pagsanggalang mo kami sa lahat ng kapanginipan ng katawan at kaluluwa. Ingatan mo kami sa bulaan at ang sisirang doktrina, sa digmaan, pagdanap ng dugo, sa salot, sa kapahamakan sa apoy at tubig, sa malalakas na hangin bagyo, sa kakulangan ng ani at gutom, sa panlulumo ng puso at kawalang pag-asa yung kahabagan, at sa kasumpasong pang kamatayan. At sa lahat ng sandali ng pangangailangan, ipakilala mo ikaw ang aming laging saklolo, ang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo-lalo na sa aming sumasampalataya. Tagapin mo, O Diyos, ang aming mga katawan at kaluluwa, kalakip ng handog na aming nialis sa iyong harapan. Sapagkat kami yung biniling po maging iyo at mamuhay para sa iyo. Nagsama rin po sa aming panalangin, ang lahat po ng aming mga kahilingan at nasa aming mga puso na hindi po namin nasambit. Ang lahat ng ito ay ipagkaloob mo sa amin, O Panginoon, alang-alang sa mapait na pagdurusa at kamatayan ni Jesucristo na iyong butong na anak, aming Panginoon at kapagligtas. Nabubuhay at tagahari kasama mo ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Tayo magpapatuloy sa page 16 ng ating minihimna. Tayo lahat ito kayo.
para sa paghanda sa banal na sa hapag ng Panginoon, page 60. Ang Panginoon ay sumayo at ang mga Espiritu. Magalak ang inyong mga puso. Magagalak tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Nararapat matuwid ng gawin niya. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos, tunay nga nararapat, matuwid at kapuri-puri, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Nakasama ng iyong bugtong na anak at ng Espiritu Santo ay iisang Diyos, iisang Panginoon. At sa pagpapahayag ng isang tunay na Diyos, kami ay sumasamba sa isang Diyos na may tatlong persona at isang kabuuan na naghahari magkakapantay. Kaya kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang buong buo ng langit, aming pinupuri at dinadakila ang malalhati mong pangalan. Laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo. Ang langit ang lupa ay puno ng iyong kaluwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ating sabay-sabay na bibigkasin ng Ama namin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sinawa ang kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kami ihati sa tukso, hindi layo mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalulatian, magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong Kristo na binisya pagkanulo ay lumangkot ng tinapay at patapos ng pasalamat sa Diyos, kung inyong pinagpilati sa binigay sa mga nagyan na sinasabi, Kuya ito at kanin, ito ang aking katawan, ay binibigay para sa inyo. Kuya ito ang ginapagalaan sa akin. Sa gayuning paraan, hinawakan niya ang saro. Pagkatapos mga pagkukunan, at tamang pagpasalamat na siya sa Diyos ay binigay niya sa kanila na sinasabi, O Ginoo, kayo lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na nagbubuhos tayo sa marami, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa inom kayo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Huwag muna tayo lahat at tatawagin natin yung please.
Okay. So, hindi yung lesson hindi Sunday school yung kanina. So, gather ko lang doon. Okay, so, lahat ng mga community members, church members, ay nag-gather tayo sa harap. Ating sama-samang tanggapin ang kanyang pinakatawag ko ang aking pinakaitalap sa ipapatawad ng ating mga kasama. At ang tunay na katawan at igunawan ng ating Panginoong Jesucristo, siyang magpalakas, malinaw sa inyo, sa tunay na panampalataya tungkol sa buhay na walang hanggan. Umaon kayo may kapayapaan ng galakan sa inyong puso. Amen. Tayong lahat ng tumuyo. Awitin natin ang pagyaw sa kapayapaan, page 20 or 21. Panginoon, ngayon ay hayaan namin lingkod ay umanaw sa kapayapaan ayon sa iyong pangako. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong paglilitas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwan at isama at sana at sa Espiritu kung paano noong una ngayon at kakailanman walang hanggan. Amen.
O pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti. At ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinasasalamatan ka namin, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sapagkat piniginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramento nito. Idinadalangin namin sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyo, at palingasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos, magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tagapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan, paniwalaan ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingat nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 This be seated. We will sing our closing hymn, Waymaker, sa copy na binigay kanina sa inyo. Hindi pala. Sa booklet natin, page 32. Page 32. Goodness of God. From the moment
Thank you. Welcome sa ating pagsamba ngayong umagang ito. Again, the last Sunday, the Church Year or Christ the King Sunday. Welcome sa lahat ng nandito ngayon at nakibahagi sa ating pagsamba. Of course, thank you kay Given Luke for leading us sa ating worship songs and bless kanina sa ating opening song. Okay? Happy birthday. Announcement natin, ayun mo ng mga kasama natin online. I'd like to welcome them as well. Si Ate Crystal po. Ate Crystal and Si Mama. and si Mami Jo. And si Ate Earl. Si Ate Arlene, Ate Arlene. So good morning po sa inyo lahat. Thank you for joining us in our worship. Announcement. Well, of course, as usual, we will have our Sunday school meeting pagkatapos ng ating Sunday school ng staff natin, okay? So, ayan, we welcome back yung Ilamakis na nandito ngayon. Magre-resume tayo ng Sunday school next Sunday. Okay, so, ang ating paling teachers for next Sunday ay si Teacher Bessie at si Teacher Liza. Okay? So, next Sunday, nandito tayo sa ating Sunday school. Alright, next Sunday is the first Sunday in Advent. Hindi tayo nakapag-decor pa dito, but we'll see. Yan natin kung tayo natin mag-decor. So, lahat ng mga kids at ng mga Sunday school teachers ay go straight to the Sunday school para sa... And then, Sunday lang, di pa paano sa Sunday school. Para sa staff, okay, Sunday school kids and teachers lang ha, pumunta ron para hindi magulo. Okay, so sa mga kasama natin online, again, maraming salamat. We will see you again next Sunday. God bless you.